We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay-atangan sa One Mindanao. Duha ka babae gidunggab patay sa Tagum City. Lalaking mutabang sa mga biktima napatay sa pulis. Dakong sunog miulbo sa managlahing barangay sa Cagayan de Oro City. Babaeng nagpabuyag ug nagmotor sa bike lane atol sa International Triathlon event sa Davao City. Kasuhan. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagong pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa Matina Playa sa Davao City. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Patay ang duha ka mga babae human gipang dunggab sa ilang boarding house sa Tagum City. Ang sospek ang ilang lalaking ka-boardmate kitsa napatay sa miresponding pulis. Samtang laing lalaki ang napatay sab kinsa may rescue launta sa mga biktima human gipusil sa mga pulis. Nakaalerto si Argil Relator. Patay na diyang napalgan ang lawas sa usa ka 19 anyos nga babae samtang nadala pa sa ospital apan gideklarang dead on arrival ang laing 28 anyos nga babae human gipang dunggab matud pa sulod sa tagsatag sa nilang kwarto alas 12:30 Biyernes sa kadlawon sa barangay Magugpo East, Tagum City sa Davao del Norte. Ang suspect ang 33 anyos nga security guard sa usa ka inn nga boardmate rasab sa mga biktima. Sumala sa Tagum City Police atol sa ilang pagresponde, midasmag matud pa kanila ang suspect bitbit ang kutsilyo. Hinungdan nga na po silang patay kini sa mga pulis. Wala pa masayod ang kapulisan sa motibo sa suspect sa pagpatay sa mga biktima. Apan laing 21 anyos matud pa nga lalaki nga dunay dalang sundang ang midasmag sab sa mga pulis sa likod nga bahin sa boarding house. Hinungdan nga gipusil sab kini sa pulis. Sumala sa Tagum City Police. Dead on arrival kini sa ospital. Apan sumala sa mga saksi, igo ra unta mitabang og rescue sa mga babaeng biktima ang maong 21 anyos nga lalaki. Sumala sa PRO 11, magpahigayon og motu proprio investigation ang Regional Internal Affairs Service 11 sa mga mirespondeng pulis labot sa pagpusil sa giingong mistaken identity. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Ana sa kapin 2 million pesos gadamyo sa sunog sa Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City. Samtang kapin 1.5 billion pesos sabang damyo sa laing sunog sa Barangay Consolacion. Sa buong mga sunog ana sa upat ka individual ang naangol. Ani ang report. Pinaspasay nga miresponde ang mga personahe sa Carmen Fire Station sa BFP uban ang mga volunteer group. Human miulbo ang usa ka dakong sunog adlaw Sabado, pasado alas 12 sa kadlawon. Sa kuwang video ni Emerson Cababaros, tataw ang kadako sa sunog. Sigon sa BFP, Cagayan de Oro District, may abot sa ikaupat nga alarma ang sunog kung asa ana sa kapin 2 million pesos ang danyos nga natala. Ang nasunog, usa ka compound nga gihimong boarding house. Tulo ka mga residente sa lugar ang nasamdan atol sa paghikling. Swerteng luwas ang tanang residente. Dili pa certain as to sa iyang cause, leading to electrical sa base sa information. Pero ato pagyapon na sang gikuan, kamulong atong investigation. Pagpakgang sa kalayo, tataw ang dakong danyo sa mong sunog. Hinoon ang mga apektadong residente, hinay-hinay nang nakadawat og hinabang gikan sa LGU. Samtang Sabado, pasado alas 10 sa gabi, miulbusab ang dakong sunog sa Barangay Consolacion, Cagayan de Oro City. Mukabat sa kapin 1.5 million pesos ang danyo sa mong sunog kung asa 26 ka mga balay ang nadanyos. Usa ka residente sab ang nasamdan sa insidente. Gamay ang dalan unya naapay sometimes kanang mga double parking
o gana pong mga low-lying nga mga electrical wires. Usa po na siya nga challenge sa kuan. Unya kini pong napoy uban nga mga kanang mo-standby ba mutan-aw. So makakuan po na sila ang crowd makababag sa pag easy access o paspas nga pag-responde. Karon, ang mga apektadong residente temporaryong nagtinil sa evacuation center sa barangay ug hinay-hinay na sab nakadawat og hinabang gikan sa LGU. Paimangno sa BFP ngadto sa katawhan nga kanunay nga magbantay ug doble sigurohon ang linya sa kuryente aron malikay sa sunog. Kauban si Roland Cañas sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Patayng lawas o sa kalalaki nga dunay samad pinusilan ang nakaplagan sa daplin sa kalsada sa Zamboanga City. Wala na'y kinabuhi diyang nakaplagan sa mga residente ang usa ka lalaki sa daplin sa kalsada sa Zone 8 Sitio Nangkal, Barangay Kawit, Zamboanga City, pasado alas 5 sa hapon yatong Biyernes. Doon na kini mga samad pinusilan sa ulo. Ang mong biktima nakasuot og gray long sleeves, itom nga pantalon ug blue nga sapatos. Doon na sab kinikwinta sa liog ug tato sa wala nga bahin sa dughan niini. Sa pagsusi sa kapulisan sa mga dala nga butang sa biktima, napalgan sa bulsa niini ang usa ka identification card nga dunay ngalan sa usa ka babae. Doon na say 2 ka ticket sa barko kung asa ang usa niini nakapangalan sa tag-iya sa mong ID, samtang ang usa nakapangalan sa laing babaye. Among mga tiket, dunay ruta gikan Bungaw Tawi-Tawi padulong sa Zamboanga City. Gidala na ang patayng lawas sa biktima sa usa ka pribadong punerarya sa syudad alang sa post-mortem examination. Samtang ginahulat pa sa kapulisan ang resulta sa soko kalabot sa samad pinusilan sa ulo sa biktima. Giawag sa kapulisan ang publiko nga makigtambayayong kanila aron maila ang biktima. Padayon sab ang ilang investigasyon sa motibo sa krimen. Human pakyas nga makita sa NBI Region 11 si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy atol sa ilang pagsilbi sa warrant of arrest sa KOJC compound sa Buhangin sa Davao City niadtong adlawng Biyernes. Dili matud pa kumbinsido ang Police Regional Office 11 nga wala gayo didto ang pastor. Dugang detalye sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, bisan pa og wala nakita sa NBI si Pastor Apollo Kibuloy, nagatuo ang Pro 11 nga anaalang kini nagatago sa sulod sa KOJC compound. Human gilibot sa mga personahe sa National Bureau of Investigation ang Kingdom o compound sa Kingdom of Jesus Christ sa Buhangin, Davao City adlawng Biyernes. Lakip ang pipila ka mga kabalayan sulod sa compound atol sa pagsilbi sa arrest warrant batok ang Pastor Apollo Kibuloy. Pakyas nila nga makita ang buong pastor. Gani, dili na matod pa sila mubalik sa KOJC compound. Tapos na kami nag-search this afternoon, di na kami babalik. Actually, meron ng motion for alias warrant, di lang namin alam kung anong resulta. Kay numduman nga walay kauban nga mga PNP personnel ang NBI sa pag-serve sa moong arrest warrant. Sumala sa Police Regional Office 11. Dili gihapon kumbinsido ang kapulisan nga wala si Pastor Apollo Kibuloy sa KOJC compound. Dili ta kumbinsido no kay sa kadako sa area sa compound isa lang ka building ang giadtuan sa NBI. So wala nila gitan-aw ang uban pang buildings nga naa dito nga posible pong gitaguan ni Kibuloy. Gikatingatan sab ni ini kung ngano gitugutan lang nga makasulod ang NBI sukwahay sa pag-serve sa PNP ni adtong June 10. Dugang pa ni ini, magpaygayon lang gihapon og implementasyon sa warrant of arrest ang kapulisan sa KOJC compound. So hopefully sa mga next namo na mga paghimuon na law enforcement na mga activities, dapat i-allow lang sad mi sa sulod kay dili wala man mi buhaton na dautan. Apan tubag sa kampo sa KOJC. Kung babalik na naman sila dito and to implement the same warrant of arrest, na-serve na po ngayon eh. So what would be the reason why would they do that again? Samtang, gipaklaro usab sa Pro 11 nga wala giharang sa kapulisan ang mga personahe sa NBI. Human gisilbi ang arrest warrant. Kinisubay sa mikalat nga video online. Sa matod pa, pagharang sa kapulisan sa NBI, dulang sa gawa sa compound. Walay nahitabo nga ingon nga pagharang or standoff ana. Nag-check lang ta nga sa mga sakay na abajud nadakpan ba jud or wala. Kay kung nadakpan di mas maayo, di ba? O kay mahuman ang ato ang problema.
Sara, miingon ang Pro 11 nga doon na sila yung mga nadawat nga mga impormasyon kung asa si Pastor Kibuloy o ang uban pa o ang upat pa ka mga co-accused. Sa karon nagpadayon pa ang verification sa moong mga impormasyon. Sara. Okay, daghang salamat, Kent Abrigana. Overall champion ang usa ka 50 anyos nga Dutch national atol sa gipaygayong International Triathlon event sa Davao City. Samtang babaeng nagpabuyag dihang nagmotor sa bike lane sa maong international event, mag-atubang og patong-patong nga kaso. Ani ang report ni Argil Relator. Sayong nabibo ang parte sa Davao Golf, dihang nagpaunhanay sa paglangoy ang hapit 400 ka partisipante gikan sa 12 ka mga nasod ato sa International Triathlon Events nga gipahigayon sa Davao City Coastal Road adlong Domingo. 1.9 kilometers ang gilayon sa ilang gilangoy. Human sa swimming course, nagbisikleta sila sa 90 kilometers bike course gikan sa MacArthur Highway, turn around sa Santa Cruz, Davao del Sur ug pabalik sa Coastal Road. Ug nagunhanay sa pagdagan sa 21.1 kilometers nga run course. Nanguna sa all-male relay ang Team Isabela Tri-Club Male. Nanguna sab ang Team Isabela Tri-Club Mixed sa male and female relay. Overall champion, kinsalabing unang individual nga unang natapos sa swim, bike ug run ang 50 anyos nga si Eric Van der Lendin. I do this already for 35 years, so for me it was just a normal preparation, but I felt I was good before the race, but I'm 50 years old, so you never know what happens in a race. Samtang si Franklin Ferdi ang nanguna sa men's 18 to 25 years old category. Nanguna sab si John Patrick Seron sa men's 25 to 29 years old category. Samtang nadepensahan sa ikaduhang tuig sa Tri-SND Barracuda gikan sa Sultan Naga de Maporo sa Lanao del Norte ang ilang titulo sa tribo maisugon category, human sila gihapon ang daog. Samtang ato sa bike course, usa ka 28 anyos nga babae ang nagpabuyag ug misulod sa bike lane gikan Turil, Davao City. Sumala sa kapulisan, makapilang higayon siyang gisita o gibadlong, apan nagpakusog naman hinuon siya sa pagpadagan sa motor hangtod sa naabot siya sa Barangay Darong, Santa Cruz kung asa siya nagdakpan. Ginaimbestigahan pa sa Turil Police kung anong gihimo kadto sa maong babae. Pasakaan og kasong resistance and disobedience to a person in authority, kalapasan sa pagmaneho nga walay driver's license, wala pagsuot og helmet, pag-counterflow, unsafe driving ug kapakyasan sa pagpresenta og ORCR sa gimanehong motorsiklo ang maong babae. I'm not here to harm anybody. I'm just a woman. I'm from the poor. We are powerless. I just want to be here. I would just want us to have equal rights. Hinoon, hapsay ug malinawon ang pagpahigayon sa maong sporting event sumala sa DCPO. Nagpaabot sab sa iyang pasalamat si Mayor Baste Duterte sa tanan alang sa malampuson nga triathlon event. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Nagpagamit daw sa administrasyon ang Regional Director sa Police Regional Office 11. Sumala ni Davao City Mayor Baste Duterte. Ang mayor duna say hagit kang PBBM. Atong sayron sa report ni John D. Esteban. Chupaping na sa dito sa mga taga Malacañang, kinsa may kasugo anak niya kay aron ma-promote na sa o matagaan na siya kwarta. Kini ang bagong banat ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte batok ang PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III. Dugang sa mayor. Ginagamit ka, nagapagamit ka og sa administrasyon para isabotahe ang Davao. Mao na tinuod niya. Wala pa'y tubag si Torre. Nagtuo ang mayor nga ang mga nahitabo sa syudad kabahin sa pagpag-ipit sa kasamtangang administrasyon. Daw sama na sa martial law. Somehow, mauna akong makita karon nga ilahang ginabuhat sa ato ang lugar. Gusto nila isuppress ang tao. Isuppress nila ako.
O kaya kung may city mayor, so tanan nilang kuan, bilang manipulahon yun ang unsa diha. Mahadlok, mulihok ang pulis. Mutabang. Iba, kay initan nila. Nakaabot sab kang Mayor Baste ang reklamo sa mga miyembro sa Kingdom of Jesus Christ kalabot sa pagpahigayon og checkpoint sa kapulisan at bang sa KOJC nga naka-high-powered firearm ug way suot nga nameplate. Susamang reklamo sab ang yangungo sa Barangay Tamayong nga duol sa property sa KOJC. Si Pastor Apollo Kibuloy ang founder ug leader sa maong simbahan nga kasamtangang ginapangita sa awtoridad. Gihagit ni Mayor Baste si President Ferdinand Marcos Jr. nga tubagon ang problema sa syudad, partikularmente sa mobilization sa kapulisan sa syudad. Kaya kung ako presidente, unya ingon ani ang dagan sa storya sa usa ka lugar, people are worried nganong ingon ana ang mobilization sa mga pulis, ngano na mga pulis diha walay nameplate, covering their faces, na ay mga pusil na mga high-powered, na asadalan, then he should answer. He should do something. Because people are asking. Pangutana sa mayor kang PBBM. So if you are the chief executive, so sa kanasod, then why don't you address the problem? Why are you letting the people suffer? Wala pa'y pahayag ang Malacañang kalabot nini. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Good news mga kapuso, kay halos 3 pesos ang kada litro ang ikunhod sa presyo sa mga produktong petrolyo sugod ugma nga mo'y labing dako karong tuiga. Apan mga motorista, managlahi ang reaksyon. Ano yung report ni Kent Abrigana? Human sa ikatulong sunod-sunod nga semana, subling magpatuman og rollback sa presyo sa mga produktong petrolyo ang mga kumpanya sa lana sa Martes, August 13. Kinina ang labing dako nga pag-ubos sa presyo sa lana karong tuiga. 2 pesos and 45 centavos ang iubos sa presyo sa matag litro sa gasolina. Sa diesel, 1 peso and 90 centavos ang ikunhod sa matag litro. Samtang 2 pesos and 40 centavos ang iubos sa presyo sa matag litro sa kerosene. Busa, ang jeepney driver nga si Nong Reynaldo, gikalipay ang ipatumang rollback. Dako kay nagtabang sa mga kay mahal kay krudo. Dungag-dungagan po na mong ginansya. Apan para kang Mercury. Di ko minsan lang rollback lagi kay usahay mo taas mo ilang price up. Kinumduman niya itong May 14 dihang nagpatuman og 2 pesos nga rollback sa presyo sa gasolina. Samtang nitong June 11 pa ang big time rollback sa presyo sa diesel nga 1 peso and 20 centavos. Ug sa kerosene, January 2 pa ulahing nakatagamtam og 1 peso and 40 centavos nga rollback. Sumala sa Department of Energy ang pag-ubos sa presyo sa produktong petrolyo tungod sa nagpadayong bahad sa recession ug geopolitical tension ug hinay nga consumption niini sa China. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Tunay na siplatang low pressure area sa Luzon. Hinoon, wala kini epekto sa panahon sa nasod. Samtang localized thunderstorms ang magdala og mga pag-ulan sa Mindanao. Sumala sa pag-asa na siplata ng LPA sa 1,375 kilometers east sa extreme northern Luzon, sulod sa Philippine Area of Responsibility. Wala man kini epekto sa panahon sa nasod apan wala giwala ang tsansa nga mahimo kining bagyo ug tawagon nga bagyong Dindo. Hinoon posible ra sab kini nga mogawas sa PAR. Samtang ulanon gyapon ang Mindanao tungod sa localized thunderstorms. Base sa datos sa Metro Weather, dunay kusog nga mga pag-ulan sa dakong bahin sa Mindanao. Busa magpabiling alerto sa posibleng pagbaha o landslide. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Gilauman nga makadawat na ang kapin 2,000 ka health workers kinsa nagsilbi diatong COVID-19 pandemic sa Zamboanga City sa pinakaulahing tranche sa ilang health emergency allowance. Tungod detalye sa report ni Efren Mama.
Muabot sa 148 million pesos nga COVID-19 health emergency allowance ang gidownload o gipadala na sa Department of Health Region 9 ngadto sa Zamboanga City LGU. Kini aron mabayaran na ang nahibilin nga 19 ka wa pa nabayaran nga mga bulan nga gisilbi sa 2,117 ka health worker sulod sa tuig 2021 hangtod 2023. Ang mga health worker mao mga mitabang sa COVID response niadtong pandemya. Including niya ang mga JOD aton na di aton COVID-19 program, so di aton mga barangay health workers, and all those who were assigned especially in our isolation facilities taking care of COVID-19 patients. Dugang sa City Health Office, ang kantidad nga madawat sa mga benepisyaryo nakadepende sa risk exposure ubos sa DOH guidelines. 9,000 pesos matag bulan alang sa high risk exposure, 6,000 pesos alang sa moderate risk, samtang 3,000 pesos alang sa low risk. Kahinumduman nga gibatikos ang maong buhatan kalabot sa dugay matudpa nga pagpang-apod-apod sa maong allowance. We did our part, so espera lang kita kay Juan Senepondo man download manggat ka naton LCN. So we are thankful that the national government also allotted budget for this to help. Ginapaspasan na sa Zamboanga City LGU ang pagpang-apod-apod niini sa mga target beneficiary. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Formal nang gisugdan ang selebrasyon sa 39th Kadayawan Festival sa Davao City. Atong sayron ang malampusong Kadayawan Opening Program sa report ni Jandy Esteban. Nagbabulukon ang pag-abli sa 39th Kadayawan Festival sa Magsaysay Park sa Davao City adlang Huwebes. Mabati na ang bibong kasaulugan sa kapistahan sa syudad, ang King of All Festivals. Sa opening program, gipakita ang tradisyonal nga sayaw sa mga lumad ug moro sa Dakbayan. Nakigduyog sab ang mga Davaoeño talents. Usa-usa nga gikompleto sa 11 ka mga tribo ang puzzle nga naghulagway sa panaghiusa sa mga Davaoeño, taniwala sa pagkaraiya ug kalahian. Girepresenta sa mga deputy mayor uban ang mga kandidata sa hiyas sa Kadayawan sa matag tribo, ang Atamanobo, Iranon, Bagobo Klata, Kagan, Bagobo Tagabawa, Magindanawan, Matigsalog, Maranao, Obo Manovo, Sama ug Tausug. Uwahing mikumpleto sa puzzle si Davao City Vice Mayor Attorney J. Melchor Kitain Jr. Sanglit wala makatambong si Mayor Sebastian Baste Duterte. I now declare the 39th Kadayawan Festival open! Si Councilor Al Ryan Alejandre ang chair sa Committee on Tourism ang bibasa sa mensahe ni Mayor Baste atol sa programa. The Kadayawan Cultural Village here in Magsaysay Park, we affirm the unity of our diverse community as we put the spotlight on the traditions and ways of life of our 11 ethno-linguistic tribes. Una pa man niini, gipahigayon ang tribal tour sa mga tribal house sa 11 ka mga tribo ug dinhi gipatilaw ang ilahang tradisyonal nga mga pagkaon. Gipakita ang mga lain-laing produkto ug mga abundang ani. Nahimong malinawon ang formal nga pag-abli sa 39th Kadayawan Festival sumala sa Davao City Police Office. Anaa sa kapin 600 ang misaksi sa Kadayawan Opening. Kauban, si Jojo Solarte sa kamera, ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao. Dismayado ang usa sa dakong transport group sa Zamboanga City human idayon nagyud ang Public Transport Modernization Program. Ani ang report ni Efren Mamak. Bisan man napaubos na sa consolidation sa PUV Modernization Program, nanginaot gyapon ang Federation of Land Transportation of Zamboanga City nga usa sa dakong transport group sa syudad nga unta dili madayon ang pagpatuman sa Public Transport Modernization Program o PTMP. Gani dismayado kini human nga nagbutyag si President Ferdinand Marcos Jr. nga idayon gayud ang maong programa. Bisan pa man dunay 22 ka mga senador ang nag-file na og resolution nga isuspende kini. Well, been discouraged gayud yo. Bing grande gayud el daamon respeto kun datong presidente no.
But while mang consider aircon, okay lang era si ako nakal mga talyaya, so be it, continue sila. Pero kung nakal mga hindi kaya, we are not against the modernization program. Pero on how it is being implemented, hinigada mo. Sumala niya, bugat kuno kanila ang kantidad nga ilang mabayaran kung madayon kini. We do not have that financial capability akin na Zamboanga. Hindi kita kaya 4,000 to 5,000 a day para pwede kita mang-cope up kung nakal DL presyo, no? No mas sila man generalize el area. Failure guide si aki ka nato na Zamboanga in case man pilit guide sila kung na implementa. Apan sumala sa LTFRB9, ang opinyon ni Mingala, wala kuno mo representa sa tanang transport group sa syudad. So yung modernization program po is 7 times po na postpone yan. Wala namang masyadong masasabi ng mga ibang transport na sabi nila dismayado kasi binigyan naman sila ng chance na makapag-consolidate. With the pronouncement of the President, tuloy-tuloy na yung modernization. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Ipasigarbo sa 11 ka mga kandidata sa Hiyas sa Kadayawan 2024 ang ilang kultura o tradisyon. Pinaagi sa pagpakitang gila sa ilang talento atol sa cultural presentation. Ang report ni Argil, relator. Pagkanta sa ilang mga naandang musika. Pagpasundayag sa ilang tradisyonal nga sayaw. Pagpakita sa kinabuhi sa tribo, pinaagi sa pag-arte. Pero gusto ko makabalo ka na nakabalon ako sa pagtugtog sa kulintang. Kopya naman po mag-asawa, magkanapan ng asawa, magkopya naman nag-eskwela ako. Ug paggamit sa ilang mga instrumentong pangmusika. Lakip ang pagpasigarbo sa ilang mga hinabing produkto. Sa maong mga pamaagi, gipasigarbo sa 11 ka mga kandidata sa Hiyas sa Kadayawan 2024 ang ilang mabungahong kultura ug tradisyon sa tumo nga mas maila ug mapadayon kini sa kasamtangan ug musunod pa nga mga henerasyon. Dili nato ikaulaw kung asa tagikan, kundi ato ang iwagay-iway, ato ang butindog ta, atong ibandera kung unsang pangalan sa atong tribo. To lead by example in strengthening, empowering, and embracing cultural identity and inclusivity through cultural education. Sa katapusan, napiling top 3 sila Hiyas sa Maranao, Bagobo Tagabawa, ug Bagobo Klata. Magpasundayag sila og balik sa ilang presentasyon ato sa Coronation Night kanus apilion ang Best in Cultural Presentation. Ipahigayon kini sa RMC Petrogas Arena karong Biyernes, August 16 sa alas 5:30 sa hapon. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil, relator para sa One Mindanao. Cast sa upcoming GMA Afternoon Prime drama nga Prinsesa ng City Jail, nakisadya ato sa Kapuso Mall Show sa Zamboanga City. Atong silipon sa report ni Krisa Dapitan. Dili gayud masukod ang kalipay ug kahugyaw sa Zamboangueño Kapuso fans dihang mibisita ato sa Kapuso Mall Show sa Zamboanga City sila si Beauty Gonzalez, Sofia Pablo, Allen Ansay ug Will Ashley nga cast sa upcoming GMA Afternoon Prime drama nga Prinsesa ng City Jail. Na-excite ang fans sa pagharana ni Will. Kilig overload sab ang dala sa Kapuso Love Team nga sila si Sofia ug Allen. Ug mas nahugyaw ang tanan sa pag-perform ni Beauty. Si Beauty Gonzalez! Kasi idol ko pa niya! Masaya! Team Johnny, malamang! Sina Sofia, Pablo, and Allen Ansay! Oh my God, ang sarap sa feeling! Eka mo na dyan! Mapasalamaton sab ang Kapuso Stars sa mainiton nga pagdawat kanila.
Iba pa rin of course yung nakikita tayo talaga ng mga nagmamahal sa ating mga kapuso. Mabalik namin sa kanila yung support ang binibigay nila sa amin. Wala ako dito kundi dahil sa kanila. Sarap din po sa heart. Pag nakikita namin na kinikilig sila sa amin kasi parang para sa amin, ang laking bagay nun. Kasi okay, mas ginaganahan kami lalo na, ay galingan pa natin, ito ano pa natin. It's really nice na makakita na mga fans. Og syempre, sanglit anaa na sila sa Asia's Latin City, they grabbed the chance nga matilawan ang mga native Muslim delicacy nga mao ang hantak ug bawlo. Masarap din siya, may ano siya, parang yung tamis niya hindi yung sobrang tamis niya, sakto, yung hindi nakakauta. Yummy! Hindi siya nakakaumay na. Masarap siya. Samtang si Beauty, may bisita gayud sa Rainbow Mosque. Nina, nakapunta ako sa Rainbow Mosque for a bit. It's so beautiful. I wanna eat the satay. Giimbitahan sab nila mga kapuso nga subaybayan sa GMA Afternoon Prime ang prinsesa ng City Jail karong Setyembre. Nagawa po kasi namin ni Alan together. Lagi kaming patwitams lang, kaya nga kami nami-mistaken as pakit lang sa prinsesa ng City Jail. Heavy drama na siya for the both of us, so mas challenging siya. Si Xavier yung magbibigay kulay sa buhay ni Princess. Wow! And si Princess din yung magbabago sa buhay ni Xavier nung makilala niya. Actually, ang daming mangyayari. This is Beauty Gonzalez and I am inviting everyone to watch Prinsesa ng City Jail coming soon this September, directed by the one and only Jerry Seneneng. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. O kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita ang pag-usab. Pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang mong official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa itong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa itong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.